nandito tayo sa sasakyan ni Elisha. Hello, Johan. Kaway ka naman dyan, Johanin. Ayan, so pupunta tayo sa area today. Kasi may special vlog tayo for today. So, abangan niyo kung may gagawin natin sa inyo. So, nakasakay tayo dito sa limousine. Limousine ni Elisha. Diba, Elisha? So, ayun, Transmi pala yung pangalan nito. So, nakasakay tayo dito ngayon. Kaya sa Multicap nila, libre pumasahe, di ba? Libre tayong pamasahe. Diba, Johan? Si Transmi. Oh, maway ka muna. Maway. Hello. So, dahil wala rin kasing parking space dun sa pupuntahan natin sa area. So, kaya nakisabay tayo dito. Hello everybody! Welcome to our home! At dahil nasa bahay tayo ngayon, alam niyo ba, meron tayong ihanda at special vlog for today. Kasi tayo ay magkakaroon ng ramyun party. Okay, so meron akong binili dito na tatlong klase ng ramyun at lulutuin natin siya for today at titikman natin. Papatikim syempre natin dito sa tao dito sa bahay. Okay? Pero alam niyo ba, bakit tayo magra-ramyun party ngayon? Dahil hindi na maialis sa ating kultura ngayon, kultura talaga yun. I mean, hindi na maialis sa ating table setup yung influence ng mga Korean dishes, no? Especially dito sa bahay na to, no? Talagang meron na kami dugong Korean, yun yung sayo. So, kaya naman yung table natin, hindi mawawala talaga ng mga side dishes yan, no? At lalo na, no, dahil sikat na sikat sa kanila talaga yung mga ramyuns. Okay, so sakay ka ng K-drama, mapapanood mo talaga na mayroong mga eksena doon kung saan kumakain talaga sila ng ramyun. So, kaya naman naisip ko na magkaroon tayo ng best of best ramyun ng Korean. So, bumili tayo ng tatlong klase ng ramyun na Korean. Jin ramen, itong orange, no? So, Korean name din siya. So, hindi ko lang siya mabasa. At ito talaga kilala ko kasi ito eh, Shin. Okay, so itong tatlong ramen na to, lulutuin natin for today. Tapos, lalasahan natin at sasabihin ng judge natin ngayon kung ano yung best ramen para sa atin. So, ano pang hinihintay natin? Tara, magluto na tayo. Yan, so welcome sa kusina ni Mamita. Dito tayo magluluto ng ating ramen for today. At mamaya, papatikin natin sa judge natin dun sa likod kung ano yung lasa ng mga ramens na to. At ano yung best ramen sa tatlo na ramen na pinakita natin kanina. So, prepare na natin yung water. Dahil ramen to, magbuboil lang naman tayo ng water. So, ganun kadali ito lutuin, no? So, wala naman ka-effort masyado to. Pero, ang matter dito is na syempre yung lasa ng bawat ramen na binili natin. Kung ano yung best dun sa panlasa natin mga Pilipino. Kung ano dun sa tatlong ramen na yun. Sa atin dito sa Pilipinas, meron din tayong tinatawag na ramen. Okay? At very popular sa atin yung syempre, kinabis na natin na Lucky Me, chicken or beef. No? Yun yung pinipili natin. Pero, yun nga, dahil sa influence sa mga Korean at itong mga K-drama na to. So, mas naging patok sa panlasa natin yung mga ganitong ramens na yun. So, pag itong ramyun, tingnan natin kung ano yung laman niya sa loob. Okay? Usually kasi, dalawa yung mixture niya sa loob. No? So, ito, pag itong ramen yung bubuksan natin, tingnan natin kung ano yung laman niya sa loob. Ito natin. Ayan. So, meron siyang isang powder. Isang powder lang. So, nandito na lahat yung mixture. So, pag ito naman, of course, itong Jin ramen, meron siyang dalawa. Magkahiwalay yung kanyang powder at itong parang vegetable mix. Tapos yung Shin, of course, yung Shin, powdered lang din siya. Isang powdered lang din siya. Ayan. So, lutuin na natin siya. Magbo-boil na itong ating tubig. So, inahin na natin yung powder.
Usually, pag nagluluto ko ng ramen, nuna ko talaga yung powder. Kasi, para mas ano yung lasa niya. Kailangan mag-boil muna siya yung lasa niya. So, bago natin lalagay yung pinaka-noodles. Kailangan mag-boil muna siya. So, tapos na natin lutuin yung una natin ramyun. Okay, yung orange na ramen. So, ito naman, pangalawa naman. Itong tatry natin yung gin. So, lutuin na natin. Ayan, so finally, pangatlo na tayo. So, lutuin natin. Ito naman yung gin. Okay. Tapos, after natin lutuin ng lahat ng ito, so, papatikin na natin sa judge natin. Alam ko, gutom na siya. Ayan, so tapos na natin lutuin yung tatlong klase ng ramen. Ayan. So, this is our judge for today for our ramyun party. Ito yung judge natin for today. So, si Mamita. Hello, Mamita. Ayan. Okay, go. Okay na yan. Okay. So, si Mamita ay magsasabi kung anong lasa ng mga ramyun natin. Itong una niya tinikman ay gin. Gin ramen to. Tingnan natin kung pasado sa panlasa ng Mamita. Yan, oo. Kasi nga, gin ramen spicy po yan. Talagang maanghang po yan. So, yung noodles, how about yung ano niya, lasa? Okay pa rin ba kahit maanghang? Okay pa rin. Maanghang. So, sa mga mahilig sa maanghang talaga, better talaga to para sa kanila. So, tinitikman niya naman yung noodles ng gin ramen. Okay yung noodles niya. Ano lang. Kasi spicy kasi yung gin ramen. Okay, so next. So, next is yung orange natin na ramyun, which is, I think yun yung pinaka-favorite ko sa lahat ng ramen. Yung sabaw niya, wala siyang anghang. Tama lang yung yung pagkakaluto. Okay. Yung kasi yung favorite ko talaga na ramen. Ayan. So, yung noodles naman yung titikman. Yung judge natin for today. Kasi yung bawat ramen, talaga may kakaiba yung mga noodles na ginagamit nila. So, wow. Sarap na sarap. Very smooth yung kanyang noodles. Grabe naman. Nararamdaman mo yung pagsubo pa lang ng noodles niya is very smooth. And then, masarap din yung noodles niya talaga. Ayan. So, doon na siya sa pinakahuli nating noodles, which is yung Shin. Alam ko talaga marami may gusto ng Shin ramen. So, what's the taste of Shin? Mas maanghang siya kaysa doon sa unang natikman ko. Kasi Shin po yan eh. Grabe. At ako, hindi ako talaga pwede sa maanghang na maanghang. Hindi ko talaga kaya. So, ano po yung prepared nyo dyan sa tatlo? Kung kayo po ang papipiliin. Yung pangalawa. Wow. Very smooth talaga yung noodles niya. And then yung yung sabaw niya pati, hindi siya swak na swak pati sa mga bata. Wow, talaga. So, recommended niyo po yan. Yes. Ayan, so dahil yung judge natin ay talagang tinikman yung tatlong klase ng ramen na niluto natin. So, pasado daw sa kanya yung pangalawa sa ramen na niluto natin. Which is yung kulay orange. Actually, nahihirapan kasi akong banggitin yung pangalan niya. Kasi medyo mahaba yung pangalan niya. Pero sa lahat ng mga Korean na mga tinulong natin, yung talagang recommended nila na ramen. Kasi ano lang siya yung nasa medium taste ng spiciness niya. Okay, so hindi masyado maanghang. Tapos, kahit mga bata at matatanda, pwede talagang kumain nun. So, sa lahat na may gusto ng ramyun, so, I think, advisable yung pangalawang ramen na niluto natin. So, ngayon, kakainin na namin yung mga ramen na niluto natin. Kasama ng kimchi, syempre, dapat may kimchi tayo na kasama sa table natin. Lalo na kapag ramyun ang kakainin natin. Kasi, that's the best partner ng ramen natin. So, let's eat! Charan!
Ayan, so dahil Korean style tayo for today, so kailangan naka-chopstick tayo. So ginagamit lang natin yung spoon pag merong mga sabaw. Okay. Tapos ito talaga yung nagsaserve natin as spoon and fork na rin. Kahit saan kasi pwede na natin kunin. So let's see. Ako kakain nito. Tapos kumain ka ng konti nito. Okay. Kasi yung ganitong level ng spiciness, wala pa talaga sa amin ito eh. Sarap. Si mama anghang na dito. Ako, wala pa nga hindi pa nga siya sumisipa. So, best talaga nito may kimchi. Kasama. Kaya kapag meron kayong matanda sa bahay, tapos gusto kumain ng ramyun, so, gagawin nyo dun sa powder. Huwag nyo lahat ilagay. So, hatiin nyo, di kaya 3/4 lang yung ilagay. Pero yung mga kabataan mahilig talaga sa mga spicy, pwede nyo lagay lahat yun. Tapos konti lang yung tubig. Boom. Anghang. Ayan, so finally tapos na yung ating lunch for today. At sobrang nabusog tayo. Siyempre, sino ba hindi mabubusog sa tatlong ramen na niluto natin, no? So, napakasarap ng ating lunch, no? With the side dish, ng kimchi, of course, at yung iba pa natin ulam dito sa table natin. At siyempre, may putas din tayo nakasama. So, ayan naman, grabe na akanto ko sa sobrang busog tayo. Okay, so salamat sa pagsama niyo sa amin para sa ating best ramen edition para sa araw na to. At kung kayo ay kumakain ng ramen, you can comment down below kung ano mga mas prepare niyo na kainin na ramen. Kung wala man dito sa mga binigay ko, pwede niyo i-screenshot or ilagay dun sa ating comment box kung ano yung mga kinakain niyo na or mas prepared niyo na ramen na kayo. So, kaya naman, kasalamat tayo sa influence ng Korean kasi talagang very healthy rin yung kanilang mga food style at the same time. Of course, syempre, yung mismong naging culture nila na talagang in-embrace natin mga Pilipino. Kaya naman, magpapasalamat po sa pagsama niyo sa amin for today at sa lahat ng mga subscriber natin na patuloy sumusubaybay sa atin at patuloy na sumusuporta. Marami pong salamat. At kung hindi ka pa supported, hindi ka pa subscriber, you can subscribe and click the notification bell para like kang updated of course sa ating mga vlogs at sa mga updates natin. So, salamat po sa patuloy na pagsubaybay. Hanggang dito na lang, patuloy kong paalala. Be Jesus.